Epcon Lim Building, Borromeo Street, Dakbayan sa Surigao. RPN, Radio Philippines Network, DXKS, Jess 80, ang inyong Radio Ronda. Takna sa Radyo Ronda og Tubo Kapupudan, alas 6:15 sa gabi. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Kining mosunod nga programa binayran ang bisan unsang pamahayag sa magsusibya iyang kagalingon ug walay labot kining maong istasyon. Krosada. 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 Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug binupigan. Krosada ng panan sa katawhan. Muyagyag sa kamatuoran. Krosada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Muhatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas ug panginabuyan. Krosada. Krosada. Mahaygan kumusta og mayong gabi. Welcome sa naghugna sa itong pagpanag-uban sa tulumanong Krosada Reloaded. Pagtimbaya sa gugma og kalinaw, maingon man ang pagpasalamat sa katasaan sa laing kahigayunan nga nakig-uban karong gutlua. Kamong tanan nga nakighimamat og nakigduyog sa ato ang programa. Sa pangalan sa itong station manager June Clerigo, isparing partner sa Pikas Lawak, Ma'am Jing Avila. Dunay gilakaw si Sir Paing. Transmitter side Mikiglaan Bung Abad. Partner sa pagkakaroon si SG Richard Gialdi o si Jason Clore. May adlawng Huwebes na may kagalaan. Dito sa 21 sa Nobyembre tuig 2024. 34 dias na lamang Pasko na. Kini ka punyagan sa kainginan. King Bilarusa, maging uban ka ninyo hangtod kita. Alas 7:45 ang takna sa kagabion. Alang sa mga headlines o pipila kahisgutanan karong gabion na. Congressman Ace Barbers nagbutiag nga subling imbitahan si Tatay Digong sa Quadcom hearing. Samtang VP Sara gitubag ang tanang aligasyon ni gilabay sa mga kongresista. Sa laing bahin, tropa sa Amerika gipadala alang sa gimugnang task force ayungin. Sa laing bahin, Quadcom misapaw sa eksklusibong katungod sa Commission on Audit o COA. Kung doon natin panahon ng iglan, ato ka ng tagaan o pagtagad, isip atong panahon sa taod-taod na nga gipahigayon nga investigasyon sa hawanan sa Kongreso. Samtang PNP padulong sa pinasahi nga pagigtigi sa gira batok sa illegal nga droga.
Iduhop makigilaan nga dili kani masusama sa nanglabay nga mga administrasyon nga protektahan ang katungod sa mga kriminal ang nadisgrasya ang kapulisan. Sa katapusan, Senator Bongo padayong nag-awhag nga duulon ang mga malasakit center sa nasud. Maayong gabi ini mo diha, Sir King. Gikan kang Ma'am Risa Hista. Samtang may gabi sa tanan o kanimo, Sir King, gikan kang Mang Giluloy. Sa tanang nagsunod ni kagalaan, gikan sa mga likes, love and share. Daghang salamat sa mga nananaw karong mga gutlua sa atong programa. Live usab kita nga masudong via Facebook o YouTube mga kaigalaan. Maygon man sa atong padayong pag-auhag mga kaigalaan sa inyong pagsuporta kanato pinaagi sa GCash nga inyong makita mga kaigalaan diri sa kilig nga bahin sa inyong monitor kung naa mo sa telebisyon o sa monitor atong basahon ngadto sa mga TV kaya nagtapad na yung telebisyon o gitawag nila makigilaan nga avigon o radyo mga kaigsunan. No? Salamat atong mga nagsuporta ka nato sa GCash 0912-893-9493. Gikan kang Ferdy Kalubag, maradyo na diyong Sir King, more power sa program mo from Oriental, Mindoro. Layo na po'y taga Mindoro Makilan. Gikan kang Ferdy Kalubag, maradyo na diyong Sir King, more power sa program mo from Oriental, Mindoro. Ako na nabasa ganiha Makilan. Good evening, Sir King. Pa-shout out ko sa ako duha ka anak, Maymay og Erian. Gikan diri sa Konsolasyon, Cebu. May gabi diya sa taga Sugbo karon ang last day sa Birhen Makilan sa Rigla nga Kapaskuhan. Gikan kang Randy Artiaga Santisas, mayong pagpaminaw wadto kang Carding Carinyo gikan ni Randy Artiaga Santisas. Daghang salamat, daghan kayong salamat Sir King Y Sapayan. Gikan kang Noel Yeses, maradyaw na diyong Sir King. Shout out Sir King. Diri sa Dil Pilar, Kagjanaw, Dinagat Islands, gikan kang Mang Giluloy. Ang tanan nga tigpaminaw diha sa isla sa Siargao. May pagpaminaw ninyong tanan. Dako na to ng kalipay may kagalaan, maghisgot na gani kita og like and share mga kaigsunan. O di ba ka inyuhang mga comment para mapadayag usab ngadto sa mga gasunod ni atong programa nga miuban kaninyo. Of course, may pagpaminaw ngadto kang Bong Florendo, ang atong higalang manager may kagalaan, gikan kang Pris Mat. Og ato sab nga mga kagalaan, ato sab nga pag timbaya
ngadto kang SMWD Chairman Attorney Filoteo mga higala. Og sa tanang higala na to diya sa SMWD, manunman kang happy sa LTO si Sir Manny o Engineer Manny Manuel Del Carmen may kagalaan, o ngadto kang Sir Dudong Alburo mayong pagpaminaw, lakip na ang Alburo family. Kang Sir Kukoy Nang sa SSS o iyang mga kaubanan mayong gabi ninyong tanan. Of course, ato ang mga kagalaan diya mismo sa si Sir Edwin sa NTCC2 mayong gabi kaninyong horot. Dili kita ay 21 minutos na ang o 26 minutos na ang milabay sa alas 6 ang takna sa sayong kagabion. Si Tatay Digong matud pa ang mabahimong subling imbitahon aron mo apil sa hearing nga gilusad sa Kongreso may kagalaan ni ining Quad Committee. Kini may kanabigitan sa pag-imbestigar mga kagalaan sa milabay ng administrasyon kung hisgutan ang kampanya batok sa ilegal na droga. Kini ang gibutyag may kagalaan ni Surigao Congressman Robert Ace Barbers kung asa gipa klaro sa lisgutang kongresista na doon na pa'y pipila ka mga magbabalaod ang gustong mangutana ngadto kang Tatay Diggs nga mi-attender ni atong hearing sa milabay Nobyembre 13 may iglaan nga milanat og 13 oras. Itabangan in town ang atong amahan. 13 ka oras may kagalaan unya wa pada sila makontinto kaduna pa sila'y subling pagpatawag sa ato ang kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte kung sa pagidkaha may kagalaan ang ilang gustong makuha. Apan gitino may kagalaan ni Congressman Ace Barbers nga wala nila gi-invite may kagalaan sa musunod nga hearing ang kanhi Presidente nga naka-schedule karong Nobyembre 27. Gumikan kay ilang tud pang tagaan o pagtagad ang hisgutanan kalabot sa Philippine Offshore Gaming Operators kon pugo mga kagalaan. Gipangutana ang kongresista kung kanus amatod pa mamahimong muatinder sa hearing ang naskutang congressman sa atong distrito Ace Barbers nagbutyag nga mohatag sila og konfirmasyon sa maabot nga mga adlaw og ipadala matud pa o pahibawon o kumukumpirma na usab ang kanhi Presidente ni kailangan kini may kalimbitan sa reward na gipanghatag ni ini matudpam kung asa nahilakip may kigalaan sa operasyon sa drug war. Gawas matudpa kang Duterte may kigalaan gibutyag ni kong Barbers o gumhimo nilang ikumpirma usab ang imbitasyon gigipadala ngadto sa kanhi overall Deputy Ombudsman nga si Arthur Carandang nga lagi matudpa ang gipapha ni adtong tuig 2018
human gikabutyag nga mipahigayon kini og investigasyon subay sa impormasyon nga nakutlo matud pa may kagalaan didto sa bangko, transaksyon sa bangko sa mga Duterte nga iyang gitutukan. Naputol magud ni may kagalaan sa laktod nga pagkasulti. Good evening, Sir King. Gikan kang Buyet Tuyibs Oberita. Naputol ni kagilaan, gumikan kay si Colonel Garma sa pagkakaroon. Doon ay posibilidad na matagaan kinig asylum mga kagalaan. Gumikan kay nabutang magid siya sa alanganin. Daghani og na mahimo na itong ipadayag din nga kaninyo mga kaigsuunan. Ato na ning gitagaan mo og senaryo nganong subli o gusto din nilang mapaubos kini sa investigasyon o pagpangutana gumikan kay naputol man. Bisan og wala na siya giangkon, bisan og wala na siya ay tataw nga kanabang deklarasyon may kigalaan ang mga tubag ni Tatay Digong, pero gusto nilang ipaklaro nga kining si Colonel Garma mga kigalaan masumpay ang iyahang mahimong testimonya kalabot ni adtong pagtudlo kang Colonel itong usa ka koronel man kigalaan nga mamahimong muhatag og sumpay nga testimonya og corroboration susama sa gibutyag ni Colonel Hector Grijaldo nga lagi sila ang gipangtudloan. Dunay nindot may kigalaan. Paminawan ninyo ang dugang nga pagpaklaro mga kaigsunan. Akong ipadungog kaninyo ang usa ka video, usa ni siya ka programa mga kaigsunan nga diri gibulgar unsa ang partisipasyon ni Trillanes, unsay plano sa mga PMAer ngadto kang Trillanes as of this time nga mamahimo matud pang panagputon sa ilahang matuwag ba natong sa ilang batch unsa ba kay ilang himuon may kagalaan, unsay partisipasyon kung asa man kigsuunan kung asa may kigilaan ilang gipaklaro nga dunay mga panghitabo nga didto pagyud mga kigilaan gibriefing si Colonel Garma duha ka higayon sa gipanag-iyahan matud pa nga gipanag-iyahan nga hotel ni Zaldico mga kaigsuunan ang kongresista didto sa Bicol kung asa mga suking tigpaminaw Oktubre 26 o 27 dito na tigayon ang maong pakighinabi di Trillanes ngadto kang Colonel Garma. Buti pasabot may kagilaan nga tukiuno ni pag-aayo kay ang bulgar sa pagkakaroon sa pagiginabi sa ato ang gitawag may kagilaan nga numero 1 kongresista mga kaigsuunan nga si Rodante Marcolita, Congressman Atty. Rodante Marcolita mga kagilaan. Dinhi iyang gisaysay sa iyang kaatbang mga kaigsuunan gipaklaro ni Jen o ni Nelson mga kigalaan ang mga pagbutyag sa maong nahitabo mga kigalaan. Atong ipadungog kaninyo diretso tingali kwaan na itong pipila ka mga reaksyon kung doon naman. Atong paminawon mga kaigsuunan ang nahimo ni ining konversasyon atol sa saganang mamamayan mga kagalaan
Og Sinasabi, dyan daw po sa Midas Hotel, October 26, sa pagitan po ng alas 10 ng gabi. May oras pa? Oo, hanggang alas 12 ng hating gabi, binibriefing daw ho ng dating Senador Sammy Trillanes, ito po si Colonel Ruina Garma, October 26 at saka 27, Midas Hotel, pagitan po ng alas 10. na araw. Yes po, alas 10 ng gabi hanggang oras, gano'n? mga ganun daw po, nasa pagitan ng ganung oras ko. Ang Midas Hotel, pag-aari ni Congressman Si Aldicat. Saldi po. Tama. Kaya pala may-ari yan. Lagyan lang natin ang timeline para maintindihan natin mga babayan. Una, sinabi natin, nakita si Trillanes doon mismo sa Quadcom, di ba? Sa unang hearing. Mga chairman's office. Dito pumutok yun eh. Yun na po. Anong naging batayan nyo? Yun nga, mabuti nga, nabuksan natin ito eh. Ayun na nga. Doon sa una po. Sakto to ang tingog ni Congressman Rodante Marcoleta kung asa iyang gipaklaro nga unang nibuto dinhi sa programang Saganang Mamamayan. Nga gibulgar nila tungod sa CCTV nga ilang gibutiag may kagalaan. Pasiuna lamang kini pero i-plaster na to ang kinatibuk-an nilang pagkig-hinabi. May rin makakalagpas sa una, CCTV ng Congress. May mga tao makakakita sa'yo. Kaya kahit idinilay niya noon niya. Paano nyo nakuha yung Ano mo naman tayo? CCTV? Meron kami naman mga kaibigan tayo. may connection talaga yun? Intelligence tayo eh. So, base sa CCTV, ano yung napatunayan doon? Mukhang siya ang nagbibigay ng mga command. Ganyan. Saka ang balita ko matotoo ba? Ewan ko kung mayroon natin nagbubugbo yun, ang PMA alumni ay parang balak siyang palisin si Trillanes. Meron nata silang grupo, yung mga general na mga nagsipagtapos ng PMA, parang gusto siyang i-expel sa Philippine Military Academy alumni. Bahala sila dyan. Hindi natin alam kung tutuloy nila yan. Sana mangyari nga, ano? Sabi, hindi ko lang alam. Sabi nga, pangiging bastos. Masakit yan. Ito naman ang Mauna yung kigilaan ay ilang pasiuna unod sa ilang mamahimong hisgutanan nga ipadayaw nato pag paminaw mga kiigsunan. Ang tuluman ng krusada reloaded may kigilaan hatod ka nato sa MiG tracking, Kusina de Amor o Leson Carinderia. Kanang mahimutang may kigilaan sa Dalang Narciso o Dalang Gonzales ni ato ang syudad. Hatod usab ka nato ni Provincial Board Member Jeff Larong o kanhi Provincial Board Member o City Councilor Sim Castrinsi. Atod usab nato makigilaan ni City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy partner Iyo Ipko. Yung kabastusan naman. Sino naman yun? Nako, sino nga bang matuturing nating medyo may kabastusan doon? Kanya sir, baka may maalala ka? Parang yung, siyempre, halimbawa, may matanda, di ba? Kausap mo matanda, dapat medyo magalang lang ka, di ba? Oo. So marami doon siya kausap mo na si dating Pangulong Duterte. Pero yung dapat, di ba, bilang una, dating Pangulo, at meron ding katandaan siya, dapat magalang mong kakausapin. Sino nga? Ang nakita kong isa doon na hindi gumalang sa matanda at sa dating Pangulo, si dating Senador Antonio Trillanes. Sa halip na nasarpe, pinurubog. Mo nagisgutan may kigilaan. Nabantayan nila, kita nakabantay bud pa yata. Kita nga nananaw, di ba? Nabantayan man gid nato to nga tawgo lang na sa Tatay Digong og Duterte. Kada bang gitawag ni og pamatasan ba nga dili mao. Kung laktod nga pagkasulti, tawgo na tog way batasan mga kigalaan. Binaway regards sir. Good evening gikan kang Roseler A. Flores ato ba dayon? Mga dating Pangulo. Wala. Para ang pagtatanong niya. Wala ka na, sabi niya. Wala ka na. Saan eh? Matigi ingon nagigilan, wala ka na. Gyanaan ni Trillanes, naman nang gibadlong siya ni Congressman Akop. Saan eh? Huwag kang mag-arte rito ng ganyan. You do not talk. Hey, check this out. So I stopped buying... So, mauto mga kiigsunan ang nahimong pagpaklaro mga kagalaan atol sa ilahang gihimong
matawag natong hearing dito mismo sa Kongreso. Oo. O ano ngayon? Sabi mo, wala ka na. Sabi mo doon. Ito yung dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Oo. Kaya nga Nasa batas. Tingog na migigalaan ni Atty. Rodante Marcolita, numero 1 na to nga senador may kigilaan. Kapag ka naging dating Pangulo, yung kaukulang paggalang, hindi mawawala. totoo. Kaya may gwardiya yung dating presidente. Oo. May mga PSG. At karang balita ko totoo ba? Ewan ko kung mayroon nata nagmumove ngayon, ang PMA alumni ay parang balak siyang paalisin si Trillanes. Mauning gigsunan ang ilahang gihanay nga kinibang paghisgot gikan na kigilaan sa pamatasan ni Trillanes ni Trililing may kagilaan unya ilaharong gipaklaro o gisumpay may kagilaan ang lihok sa pagkikaroon sa mga PMEer. Meron nata silang grupo, yung mga general na mga nagsipagtapos ng PMA, parang gusto siyang i-expel sa Philippine Military Academy alumni. Yo, bahala sila dyan. Hindi natin alam kung tutuloy nila yan. Sana mangyari na, ano ha? Sana, hindi ko lang alam. Kuya, kay simple kayong witik ni kagalaan ni Atty. Rodante Marcolita. Matod pa niya, maintag mahinayo, no? Speaking of Trillanes pala, kung may singit ko lang, totoo kaya itong nabalitaan natin? Di ba kasi pilit po na tumatanggi itong si dating senador Sonny Trillanes na hindi siya nakikialam sa mga iniimbitahan dyan po sa Quadcom. Meron pong nakapagpadala sa atin ng impormasyon. Totoo ba ito na parang meron hong bahid na katotohanan October 26 dyan po sa Midas Hotel, Kong. Ang Midas Hotel, pag-aari ni Congressman si Aldigan. Saldico. Yun, tama. Sabay pa na may-ari niyan? Oo, dating partner sila dyan nila Kong Aldi. Ngayon ay... Partner niya dati si dating Senador Manny Pacquiao. Ganun mo ba? At saka yung aking classmate sa Harvard. Si Mayor Albi Benitez. Opo. Pero parang nagkahiwa-hiwalay na. Ang may-ari na lang si Sabi na tama. Congressman Saldico na siya yung ating chairman ng Appropriations Committee. Opo. Nakapagpadala sa atin ng informasyon Pero teka muna, bago mo ituloy lagyan lang natin ng timeline para maintindihan natin mga babayan. Una, sinabi natin, nakita si Trillanes doon mismo sa Quadcom, di ba? Sa unang hearing. Mga chairman's office. Nakita ko yun doon sa program ninyo. Ayun po. Nasa Guam ako nun Ganun mo ba? Natatawa ko. Biglang tumapang itong mga bata ko. Ano kaya nakain? Ang ulo kong naisip, ano kaya ang nakain nila? Tama. Pagkatas, iniba ko yung sarili ko. Baka wala silang makain. Nagkatawas na nakigalaan kay una ba na itong gihisgutan kini nganong ako ning gitagaan usab og pagtagad karong gabi una ni atong pagpanag-uban may kigalaan gumikan kay dinhi pud nato giyagyag ang una nilang pagbulgar kalabot sa presensya ni Trililing may kigalaan dito mismo sa Quadcom nga naa siya nga dunay CCTV kung asa lang gibutyag nga doon na sila nakuhaan usab og impormasyon ug doon na sila CCTV nga mahimo nilang ipagawas anytime. Ito atong giatngan. Pero sa pagkakaroon, lahi ang ilahang topiko kung asa may kagilaan, gisumpay nila nga ilang nakita og na hibawan nga si Trililing kaniadto naasulod sa wanan sa Kongreso. Partikular sa chairman pagid may kagilaan sa Quadcom. Dito na hibawan o dito nato na suta mga kagilaan nga dunay gyud nag-coach, dunay nagpaluyo mga kagilaan ni nahisgutan nga mga kaluhukan ug ang ilang coach mga suking tigpaminaw si Trililing. Mabitaw na nga nahimo kining hisgutanan mga kagilaan og samot sa dihang mibuto pagkalit mga kaigsuunan si kanhi Senador Trillanes dito mismo sa Quadcom hearing kung asa naa si kanhi Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung asa wala kini siya nagpakita sa dugang panahon.
So kumpirmasyon may kigalaan, gubikan gigatagaan og tanang kahigayunan si Trillanes sa pagpangutana ngadto kan Tatay Digong nga way putol-putol, mura pa siya apil sa mga kongresista nga nangutana may kigalaan ngadto sa kanhi presidente. Og pagkakaroon mga kigalaan, doon na sila gibulgar nga dito di ay sa Midas Hotel ni adtong Oktubre 26 ug Oktubre 27, so samang oras may kigalaan nasigpatan kini. Butang may kaigsunan nga mahimo kining matutukan o maimbestigaran kung napriso ba siya ning higayuna. Kay detinado man ni siya mga kigalaan. Ulahin naman nato ni balaan nga gibuhian ni siya sa detention cell sa Kongreso. O daghan tag mga pangutana may kigalaan, pero ang punto nini nga naa si Trillanes maoy nag-una-una may kigalaan. So, posible nga sa sunod nga hearing, kumutunga mga lista Tatay Digong, naa na po ni siya mga kaigsunan kung mauhon. Mayong gabi, Sir King, idol gikan kang Harry Shimrod Villanueva Harry. Salamat ug sa tanan natong gasunod mga kagalan. Dili kita ay 15 minutos sa lumsangko ang alas 7 sa kagabion. Ang tulamanong krusada reloaded may kagalaan hatod nato sa musunod. Provincial Board Member Jeff Larong o kani Provincial Board Member o City Councilor Sim Castrense. Hatod usab kanato may kagalaan ni City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Idco. Ang tulumanong krusada reloaded may kagalaan hatod usab kanato sa Kusina di Amor, mig tracking o lesson karinderya. Ato padayonon sa pagpaminaw. Alin kaya sa dalawa? Pero yun nga, bibiruin ko sana kayo. Di ba pag uwi ko, tinext kita kagad? Yes. Jen, bakit bigla kayong tumapang? Ganun pala ko pag wala na kain, nag-hallucinate. Nag-hallucinate ko. Kasi sabi nila sa atin noon, ako yan katrong isip nyo lang yan. Hallucination nyo lang na si Trillanes na nakikialam dyan sa quad ko. Kaya lang. Dito pumutok yun eh. Yun na nga po ko. Anong naging batayan nyo? Yun nga, mabuti nga, nabuksan natin ito eh. Yun na nga. Kasi dun sa una ko, may mga, hindi ka naman lagpas sa una, CCTV ng Congress. May mga tao makakakita sa'yo. Kahit i-deny niya noon yan. Paano nyo nakuha yung Sabi nyo naman tayo ko. CCTV? Meron kami may mga kaibigan tayo dyan sa Talagang may connection pala kayo. May intelligence tayo eh. So, base sa CCTV, ano yung napatunayan doon? Mukhang siya ang nagbibigay ng mga command. Ganito, ganyan. Hindi, sa CCTV, ano yung nakita doon? Ikwento ninyo. Di umano'y pinupulong. Di umano, nakita na nga eh. Ano ginagawa niya at nasaan siya? Anong oras, anong araw? Yung mga ganun. Hindi muna namin sasagutin kong yan, ha? Dahil yan eh. Sensitibo. Baka mapahamak yung ating ano eh. Pero, nung pumunta si Pangulong Duterte, parang inamin na niya. Diyan, di ba? Kasi may personal na pilitan siyang pumunta. Di ba? At sabi dati, hindi siya nakikialam kasi pag-uusapan niya na ICC pala niya. Ngayon, inamin pala talaga siyang may koneksyon. Nung natanong siya, no? Ito bago. Ito naman. Ay, pasabog mo ngayon? Dahil sa tayo nag-hallucinate. Sabi nga ni Executive Secretary, hallucination nyo lamang yan. Siguro nga, nag-hallucinate siguro. Kasi ang sinasabi, dyan daw po sa Midas Hotel, October 26, sa pagitan po ng alas 10 ng gabi. May oras pa? Oo, hanggang alas 12 ng hating gabi, binibriefing daw ho ng dating Senador Sammy Trillanes, ito pong si Colonel Ruina Garma, Kong. Wala ba kayong CCTV na ipakikita na yung araw na yun pumasok yung dalawang katauhan na yun sa Midas Hotel? Yun ang napagtibay natin. Mahirap yung nag-aakusa tayo pero baka naman hindi. Baka nga po hindi. Ako naman siguro Kong, nasabi ko baka nag-hallucinate lang siguro yung makapagbigay sa atin ng impormasyon. At nung sumunod na araw, meron pa siyang isang binibriefing daw eh. Hindi, huwag natin sabihin na nag-hallucinate yung ano. Ako po. Kayo lang pero yung baka naman kumpleto sa pagkain yun. Baka nga po, yun kaya baka tama yung, baka totoo yung sinabi niya sa'yo. Yun nga po. Hindi ko na, sa next time ko na babagitin kung sino yung pangalawang kanyang binibriefing. So, dalawang tao yung nabigay ng impormasyon. October 26 at saka 27, Midas Hotel,
pagitan po ng Magkasunod alas na 10. araw. Yes po, alas 10 ng gabi hanggang Parehong oras, gano'n? mga ganun daw po, nasa pagitan ng ganung oras ko. So, Siguro itatanong nila, ano namang masama? o bagay, wala nga siguro namang masama yan. No? Kung binibriefing na naman pala yun. Kung sino man na binibriefing niya doon. Sino nagsabing anong masama? Kasi yun yung tanong ng Yun ang malimit vlogger sa na atin, mga no? vlogger. Ano namang masama kung nagtuturo si Trillanes? Ano namang masama kung Nandun siya sa hearing. Sa hearing na yun. Hindi na umattend doon. Oh, lahat naman na niya, welcome din. Ako nga niya, nandun din ako. Hindi lang ako nakikialam sa Noong hearing. October 27, 28 ba yan sinasabi? 26, 27, Kong. Kailan ba nakakulong yung Garma? Kailan ba siya na... Pakicheck nga sa avatar. Kasi kung nakakulong siya, ibig sabihin, pinayagan siya ng leadership ng House of Representatives. May problema yun. Diba? Oo nga, no, kasi nakakontempt Tignan nyo siya muna na. kung anong araw na nakakulong, nakontempt siya eh. Oo. Kasama yung isang pulis na nakontempt. Opo. Matagal yung araw na yon kasi meron silang rekomendasyon na hindi 10 days, kung hindi kanya hanggang sa matapos yung pagdinig. Kaya alam ko, baka sakop ng araw na nakakulong siya at kung totoo na at meron nag-confirm na mapunta sa room, so pinayagan siya. Paano mangyayari yun? Nasa mag-iingat ka ng House of Representatives pagkatapos kinausap ka ng dating senador. Mula sa Quezon City, napunta ng Pasay. Kasi ang Maidas nasa Pasay kang eh. Di ba? Napakabigat ng implikasyon yan. Makikita mo na dyan ang sari-saring mga espekulasyon dyan. Ano naman ang kinalaman ng isang dating senador sa gawain ng Quadcom? Lalong-lalo na kung nakapiit yan, nakadetain. Siyempre, under the control ng House of Representatives. Bakit? Ano naman ang business niya para kausapin siya? Yun na lang ang lagi tinatanong. Ano naman yung masama kung kausapin ng Trillanes yan? So, napakasama. May masama palang implikasyon. Klaro nakigilan, no? Butiag ni attorney o congressman Dante Marcolita nga usa ba mawala ato kung nagighinabi lang mo niya dili dako kay nang sayop buti pasabot may kigalaan kay kani senador siya unsa may iyang appeal didto mga kigalaan og ina padayon na tos pagpaminaw kay paspasas oras mudagan kigalaan yun Kong. Sapagkat walang negosyo si Trillanes. Hindi siya parte ng Quadcom. Lalong-lalo na si Trillanes, alam naman natin at umamin naman siya, isa siya sa kinasusuklaman ng dating Pangulo. At siya rin naman, suklam na suklam din sa ating Pangulo. Totoo. Isa siya doon sa mga bastos. Bakit kamo? Bakit sinabi niya, Duterte ka niya, di ba? Di may kiglan. Iyan ang gipaklaro nga na insulto sad si Congressman Rodante Marcolita Miglan gumikan kay ang pag-address ngadto kay Tatay Digong mura bag kulang sa pamatasan mga kiglaan. Duli kitay 7 minutos na musangko ang alas 7 sa kagabion. Banat ka PDP King gikan kang Grac Mateo. Si pagid si King maradyaw na duyom kumusta na ang negosyo didon na Cebu sa Surigao del Norte sinoan mura man og wa siya kasabot og layo siya nga lugar may galan pero ang iyahang ang sinulatan mo raman og Surigao nun sinoman Nanan unsa man ni hindi man ni si Ma'am Jingji unanan nadugduman nadakpan sa Liluan Port sa an drug din sa isa ka hotel didoon sa syudad bagan waya man lang mabalita sa Arpin Surigao bagan may hokus-pokus gikan kang Tatang Mustatso bago ni siya tag-ija nan ban na may daya na Cebu na nadakpan nan mga Coast Guard ya lagi ibandilyo sa RP Index TS Surigao matay umay uman may hokus-pokus o imong tagi nganlan sir gisuwat na nimo tanan dia para makumpleto
ang gi-question nimo ang RPN DXKS naman naminaw ta ka basigwa ka naminaw nga di man ni maulay sa balita ning DXKS mga kaigalaan atong padayonon. Ikaw ba naman sabihan kita ng Subarjaga? Ay, medyo offensive talaga. Magkaramdam ka naman. Hindi, dating Pangulo po ito eh. Meron pang isang bastos doon, yung Arlene Brosas. Duterte, sabi niya rin. Mr. Chair, sinabi po ni Duterte. Tsaka yung Franz Castro po, ngayon yung tawagin presidente. Hindi, isa medyo na ano ko pa rin. Ganun ba? Yung dalawang nakita ko na diretso. Mr. Chair, dito po, sinabi ni Duterte, mga ganun eh. Mundi 4-5 beses, ganun din yung Trillanes. Dito makikita mo ang kabastusan ng isang Pilipino. Kailangan ilitaw natin. Yun na nga. Para sa ganun makita natin, evaluate natin. Ano ba yung Quadcom? Sapagkat yung buong pangyayari, pati katangian ng mga tao na bumubuo ng Quadcom at lahat ng miyembro nito na kinakailangan linawin natin sa liwanag ng mga pangyayari. Anong klase ba ang ipinakita nilang mga katangian? Mo na'y lisod may kagalaan. Mo to'y buti pasabot ni Congressman Rodante Marcolita may kagalaan nga gipakita sa publiko, gipakita ni ini may kagalaan sa mga tao kung unsay tiunay nga pamatasan may kagalaan, pamatasan sa mga magbabalaod ug ang tanan nga bigit sunod mga kagalaan nga itong nahisgutan nga hearing mga kaigsunan sa pastilan diya ka makaingon mga higala nga doon nagoy mga panghitabo mga kaigsunan nga kinahanglan pud natong mabubalansi o nakita sa tibok kalibutan, nakita sa mitambong ICC, at least ilang na pamatud-an nga wa na gid sa lugar may kigalaan ang naisgutan nga investigasyon nga nakahatag may kigalaan og di maayong reputasyon dili lamang mga kaigsuonan sa mga opisyal kundi kitang mga Pilipino. King De La Rosa on board. Muni atong giingon nga nakuwangan pagiday sila mga kigalaan ug gusto pag nila nga ipatawag si Tatay Digong butang may kigalaan nga atong atngan og tagaan kini og tiunay nga panahon sa atong programa may kigalaan. Isunod na lang nato mga kaigsunan ang kinatibuk-an natong mamahimong pagpadayag panahon kalabot ni inig padayon nga hearing di asawanan sa Kongreso mga kaigalaan. Atong isunod mga kaigsuunan kinakahanay naman ni para mahimong mabusog gid kamo sa mga impormasyon dinhi sa ato ang sibihanan sa atong tulamanong Crusada Reloaded mga kaigsuunan kay maulahi man sad ta kung dili nato ni kutnoon o gipaabot sa inyo mga balita maulahi ta sa ilahang mga hisgutanan kay sunod-sunod ang ilahang nagkalain-lain usab nga mga pagpadayag may kigalaan o pag-imbestigar o pagpaabot ngadto sa publiko bisag ginagmay nga press conference aron lamang paglutos sa mag-amang Duterte mga kigalaan. Bisag unsa na lamang nga mga pagsaway ato nakitaan sa social media mo nang ato pong tagaag pagtagad dinhi sa ato ang programa labi na ang mga dili mapagawas sa mainstream media dinhi sa ato ang Crusada Reloaded inyong madungog. Isunod nato ang gitubag tanan mga kigalaan ni VP Inday Sara ang mga pangutana nga gilabay ngadto kaniya sa mga kongresista. Apan sa dili pa mikigalaan, atong paminawon ang usa sa nagpaluyo sa ato ang programa mga kaigalaan. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo
patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Si Kuya Bongo. Nindot yung mensahe, may kagalaan. Di ba, panagsarata mulabay ni ining kalibutana. Pero ang uban, gahuna-huna ba ni anak mga kaigsuunan? O naniguro lang yun si ing kaugalingon, gumikan kay doon na siya'y lain nga mga tumong bisan pa man pag-abot sa panahon, kita mamahimong mo atubang sa makagagahom o atol sa atong pagpaningil may kagalaan, atol sa maong pagpaningil o tanaw kung unsi atong nabuhat, musugot na lang bata o asa tapaingon may kagalaan, bisa nagdili mao atong padulungan mga kaigsuunan. O laktod nga pagkasulti diretso na dito sa nagbagang kalayo mga kaigalaan. So ato paminawon ang nahimong pagiginabi ngadto kang VP Sara Duterte. Atong paminawon mga kaigalaan, ang nahisgutan nga interview. Natin ngayon, yun yung mga nag-request ng burial assistance. And then, meron din kaming magnegosyo today. Ito yung entrepreneurship program ng Office of the Vice President. So, meron tayong ceremonial turnover. Atong balikon mga kaigsunan para inyong hingpit nga maklaro. Ang Office of the Vice President, meron kaming medical and burial assistance. So, yung naibigay natin ngayon, yun yung mga nag-request ng burial assistance. And then, meron din kaming magnegosyo today. Ito yung entrepreneurship program ng Office of the Vice President. So, meron tayong ceremonial turnover. Ngayong hapon yung check nila to follow doon sa ating beneficiary cooperative. Okay, next go. Mga kagalaan, mauli lang gustong kuhaan o pundo. Pero naa siya diri. Kagahapon may kagalaan o the other day sa Butuan. O iyahang gipadayag o kagahapon, no? Gahapon siya diha sa Butuan. Gituyok nila ang tibok Pilipinas kay busy sila kay si 79 kung wata masipyat nga anibersaryo mga kigalaan sa ilahang opisina. Taliwala sa nagsigig hearing dito mag-igsunan, paminawan ninyo kung unsay mga gipangbuhat sa atong Vice Presidente. Paminawan ninyo kung unsay ihang mga pagpaklaro kay binisaya ni ang katawan namin ilan dili pangutana dinhi matud pa sa usa ng utana nga BP Sara mura man og kada pagpahigayon sa inyo og kana bang imbestigar sa Kongreso murag pamilya mas bagyo ang manulod. Question, Ms. Madeline, 93.7. Ms. Madeline. Update lang po sa itong typhoon relief efforts po for OBP na take an update an BP. Yes, ma'am. Ang ating Office of the Vice President, meron tayong na-institutionalize na Disaster Operations Center, no? So, ongoing ang kanilang coordination with Isabela Satellite Office, with Pangasinan Satellite Office, with Bicol Satellite Office, kasi ito yung areas na affected ng bagyong Christine, Pepito, and Marcy. Yung tatlong bagyo. So, habang ginagawa nila yung mga activities namin ngayon for the 89th OVP anniversary, sabay din ginagawa yung mga relief operations ng mga identified na lagi ka man mauto makigilaan ang pagpaklaro ni VP Sara. Ginaliman kami kigilaan, iya pang gilitok ang matawag na itong mga opisina o satellite office. Giliman ka nga ang iyang pulong magkaisunan, tataw nga doon na siya gibuhian nga pulong. No? Ang iyang gipaklaro nga
dunay institutionalize na nila ang opisina sa OVP nga mo responde sa tanang kalamidad. Tanawa, magsige mo pangutana may kagalaan, gitubag na mo karon. May ni kadaghanan binisaya mo ni pagkatubag mo nagikuha nako para to masabtan pagklaro kung unsay trabaho sa atong vice presidente may kagalaan taliwala sa nagkalaing-laing atake ngadto kaniya og sa iyang amahan dito sa Wanans Kongreso. Nagtrabaho. Banat ka Pilipi King. Ako nabasa giniya magkalaan gikan kang Prismat Grac Mateo. Ato para yun. Dito sa mga areas na ito. BP ma'am, unsay reaksyon nimo ma'am nga matag interview BP o hisgutan sa Quadcom ang mga Duterte family dagay mga bagyo mosulod. Pero if ever kung di ka hisgutan, why bagyo nga mosulod sa atong nasod? Unsay imong reaksyon na BP? Kuya o kaya pangutanan ka, binisaya, ligon kaya pangutana, nakakatawa ko din taon ang VP Sara, si VP Inday Sara. Hapit ko siya di makatubag may kigalaan sa pangutana. Dili ginako na siya matubag no, kay dili ta maka-predict sa weather, pero ato dito na lang. Nagatawa sa miglan dito na lang daw kutob. Sir Louis Coranda, Jenny. Lai pangutana magigsunan ito paminahon. BP Inday, magandang hapon po. Sa pagpalo kong katalungan dito, sabi sa House leadership, yung sworn of affidavits raw, is it enough or insufficient para sabi ng mga mambabatas? Well, sabi nila, insufficient daw and hindi nila tanggapin. So, hindi na rin ako nagsabit. Hindi na rin ako nag-asayang gumawa pa ng affidavit. So, padayon lang sila sa ilahang debate. O padayon lang po ng bagyo sa ang bagyo sa pag-agi din sa ato. Wala po lang, BP Inday, atin po ba kayo sa next hearing? Well, it remains to be seen, sir, no? Sa pagkakaroon, case-to-case basis may kung depende kung kinsay dunay madawat na invitation, depende po sa desisyon sa tao. Wala ko nagapugos sa mga OVP personnel nga mo attend, wala po ko nagsulti sa ilaha nga ayaw attend. Ang ako agyong perming ginasulti sa ilaha, kinahanglan magdesisyon mo, kinahanglan pahibalun mi sa inyong desisyon para kibalun mi kung unsa ang amo ang matabang para sa inyong Okay, next question, Sir Alex, PNA. So, klaro may kigsunan nga gipadayag sa Vice Presidente nga dili gid magkulang ang iyang buhatan. Kung unsay mga kinahanglanon, bisag sakit man sa iyang kaugalingon nga giatake iyang sakop, pero naagyapon siya nga magpaluyo mga kaigsuonan. Unsa ning kangkwan Raul Viv Aranas asa dapit trabaho iya magna unsay magna wa na ka nagkadimao Sir Paul basig malimtanon ka na sa yung sinabi ni Congressman Pongo na pamina og tarong Office of the Vice President should be blamed kung mawalan mo ng 200 jobs ang OVP sa Tenay offices. As I said, sir, no, dili na kong mutubang. Kung anti-Duterte kang dako, ginarabatan nig tuta. May nalang kinapatay pananaw sa kaugmaon sa atong umaabot nga mga henerasyon. Kini tingaling tawhana, gamay ra kay tingaling ngagpas ni inig mamahimong ikadalit sa mga sulod nga henerasyon kay murag ganahan magkaisa nga aning sistema sa gobyerno. Sa ilaha, kaning mga nagapangalan sa ilahang kaugalingon o young boons din ha sa ato ang House of Representatives. Wa sa kita sa trabaho, tanawa, susiha. Sublagod ang kuan naaman ning Google adto ka sa Office of the Vice President, di ba makita di mo sa trabaho niya. Good evening, Sir King, The Magician. Thanks, maayong gabi, The Magician.
Good evening, Sir King. Di ba, Jason? Thanks. Okay. Nag-text siya kaduha kay wa man to na ko nabasa ang primero makilan na nagtanaw ko sa oras kadaghan sa atong ipresenta mga kigsunan basit nila to matagaag pagtagad ang uban nato nga mga headlines kay doon na 10 minutos sa milabay sa alas 7 ang takna sa kagabion. Padayon kami paminaw sa tulo manong krusada reloaded may kagaan. Karon paminaw Sir Paul Vib Aranas kay na ako'y ihanay sa imuha nga espesyal nga pagpadayag karong gabion na. Ato padayonon si Inday Sara may kagalaan sa iyahang presscon. Next question, Marlo? Karo ba to? Goods. Marlon Tibugan. Ma'am, reaction mo lang ma'am sa ongoing na investigation regarding sa drug on war at saka extrajudicial killing. Yes. So, pareho po sa investigation nila sa Office of the Vice President, kung I wanna give him some ginaingnan ako sila nga ilahan ng desisyon, personal na desisyon dapat sa tao kung mo-attend siya o dili o pahibalon ko or pahibalon mi para kibalon mi kung saan mo ang matapang sa tao nga mo-attend or sa tao nga dili mo attend. There's a phoning question from the OBP media in Manila. Reaction on the supposed 1 million bounty placed by the HOR committee on the para po sa pagkakakita kay at sa alleged CIF signatory Mary Grace Piat. I have no comment on that, no, because I've not seen the acknowledgement receipt na kanilang sinasabi, because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin, dumidiretso siya sa SDO and sinasubmit siya sa ICFAO, yung office ng COA na gumagawa ng audit ng confidential funds. So, hindi ako makakomment, lalong-lalo na hindi namin alam kung paano pinroses